ano po ba tong postpartum period na tinatawag? Hanggang kailan ba to talaga nagtatagal? And lahat ba ng nanay dumadaan sa postpartum? Usually, bigyan natin muna ng definition, no, kung ano yung postpartum. So, pag sinabi natin postpartum, ito yung galing sa salitang Latin, which is yung post. Ang meaning nun is after or pagkatapos. Yung partum naman is galing sa salitang parere, na it means ipinanganak or manganak. So, ang postpartum is direktang kahulugan nito is pagkatapos manganak. So, syempre, ang nakakaramdam ng postpartum ay yung mga bagong panganak. And usually, usually ito yung unang 6 hanggang 8 linggo pagkatapos manganak. So, 6 to 8 weeks after delivery. Sa panahon naman ng postpartum, ito yung parang nagkakaroon ng yung katawan ng mommy is parang nag-a-adjust pa lang from the time nung nagbubuntis siya hanggang dun sa nanganak siya na patungo ulit dun sa normal state ng kanilang katawan. Para siyang isang time to reset, parang ganon. So, pero hindi siya yung parang direktang instant reset button ha. Parang dahan-dahan ang recovery nito. Kinabibilangan nito syempre yung meron na dito yung mga physical changes, emotional changes, and psychological changes na nararanasan nila at maaari din itong mag-last ng matagal depende sa kalagayan ng bagong panganak. Ayan. At isa-isahin po natin yung sintomas muna, no? Dun sa physical aspect, anong advice nyo para sa mga, para sa mga babae kung gusto nilang ma-regain yung lakas nila right after giving birth? Kasi di ba ang dami sinasabi, Mamu, naalala mo pa ba yun nung kakapanganak mo pa lang yung parang maglakad ka agad? Oh. Or ano po ba yung yung ngayon, what is the updated, 'di ba, with tech and all, ngayong panahon na to, kakapanganak mo pa lang, ano yung mga dapat alam ng kababaihan? Okay, ano ba yung una nating dapat alamin na pwedeng mangyari during the postpartum? Isa-isahin natin. Sisimulan natin muna dun sa physical aspect or physical changes. Dun sa una, sa pagbabago ng katawan. So yung matres natin, yung uterus o yung bahay bata na kung tawagin, is bumabalik ito dun sa normal na laki niya or what we call the involution. Maaari din itong magdulot ng pananakit or after pains na kung tawagin. Nandiyan din yung parang pagdurugo, or what we call dukia. Normal itong pagdurugo na ito na mula sa matres na tumatagal ng ilang linggo at hihina naman to over time. So dapat kapag bago kang panganak, huwag kang matakot kung bakit may bleeding pa rin ako, ang tagal-tagal na. Pero as long as pahina siya ng pahina, that's still normal. So, nandito rin yung pagbabago sa ating breast o yung sa ating dede. So, maaaring magdulot din ito ng pain or what we call yung engorgement dahil sa pagkapuno ng gatas. Normal nangyayari yun once you deliver a baby, talagang magkakaroon ng milk production yun. So, syempre, nandun na yun sa atin yung para ilabas yung ating milk. So, kasi pag hindi, sasakit talaga. Yung nabanggit nga kanina ni Ms. Tintin, yung pagkapagod. Usually, ang bagong panganak kasi hindi yung pagkapagod ng isang bagong nanganak is hindi siya basta simpleng pagod lang. Ito yung parang pinagsama-samang physical, emotional, and mental na panghihina. Tapos dagdagan mo pa yung kakulangan nila sa pagtulog, tapos yung hindi pa sila totally nakaka-recover dun sa panganganak nila, plus yung the fact na kinakailangan pa nilang mag-alaga ng kanilang sanggol or yung bagong deliver nila na baby. That's Plus yung yung issue medical naman, syempre yung kinatatakutan din na baka mamaya may posibleng infection, plus yung sakit ng tahi, either you underwent a normal vaginal birth or yung cesarean section, masakit yun. So nandoon pa rin yung pain at yung mga iba pang magiging komplikasyon like ng pagtaas ng presyon o kaya syempre yung mga diabetic mommy kung naririnig natin, pagtaas din ng blood sugar. Yun yung sa physical aspect naman. Mm-hmm. Punta na tayo ngayon sa emotional aspect. Physical pa lang yun. Mas matindi yung emotional. Ay, oo. Sige, Doc, make or break ang emotional aspect ng bagong panganak na babae. Correct. So, paano mo masasabi, Doc, na kung ang naramdaman mo ay simpleng kalungkutan lang or malala na papunta na sa depression? Lalo na, sorry Doc, lalo na grabe yung mga news items this week, di ba? Yeah, daming Oo. Di ba? Lalo na yung trigger warning lang po sa mga nakikinig ngayon, yung ina, di ba, na who lit her kids on fire and siya. Grabe. So yun, Doc. So
ano po yung mga signs, no, na hindi na pala 'to ordinaryong kalungkutan, kundi red flag na, depression na pala? Parang ganun din yon lalo na sa bagong panganak, meron tayong emotional changes. Meron tayong tinatawag una, yung parang simpleng kalungkutan lang o yung postpartum blues o yung baby blues. Yeah, Yung baby blues, karaniwang nararanasan ito ng usually 7 to 80% ng mga bagong panganak. Kinabibilangan nito yung parang bigla na lang iiyak o kaya yung pagkabalisa, tapos parang pagbabago sa mga mood, yun, mga ganun yun because of the hormonal changes. Pero dapat, kadalasan nagtatagal lang ito ng mga ilang araw lang, dapat up to 2 weeks. So, yun yung baby, yun yung parang first stage ba? Parang ganon. Yung second natin, kung yung baby blues na yon is parang mas napapansin natin, mas nagiging matindi na yung kalungkutan, nagdudulot na ng sobrang pagkabalisa, tapos nawawala na sila ng interes sa pag-aalaga sa sarili nila. At the same time, dun sa baby nilang isinilang, is tawag na natin doon is postpartum depression na. So, maaari itong tumagal ng ilang buwan kung hindi natin ito maaagapan. Yun yung second. After the postpartum, yung postpartum depression na yon, kung sakaling mas nag-level up ba, yung sobrang na niya, pagkalungkot, tapos minsan nakakaisip na siya ng hindi magaganda para sa sarili niya, tapos minsan dun sa baby nila, tapos even sa family, yun yung tinatawag na natin postpartum anxiety or yung psychosis, na dapat bibigyan na to ng agarang medical na atensyon. Actually, Doc, no, sobrang importante na yung support system natin ay napakalakas. Na lagi nating, I know, maraming beses natin tinatopic ang postpartum, but we have to reiterate, lalo na sa mga bagong ina, mga mabubuntis pa lamang, to be kind to yourself, or if you know someone, your sister, your mom, 'di ba? At may malay tao ka na, importante talaga na suportahan mo siya emotionally and check on her mental well-being. Because hindi mo alam yung mga nagra-run sa isip niya na thoughts. Iba talaga. 'Di ba? May time 'di ba yung ibang mga ina kinikwento nila, hindi lang nasaing ng tama yung kanin nila, umiiyak na sila. Oo, kasi nga yung hormones 'di ba? Yung haywire ba na datingan ng hormones, ang hirap talaga. So paano po ano po ang kahalagahan, Doc, na ma-address and ma-acknowledge yung postpartum, hindi lang ng mga inay kundi pati yung mga tulad ng sinabi ni MJ, yung support group niya, yung mga taong nakapaligid sa kanya, yung asawa niya, mother-in-law, lahat. So ano pong pwede nilang gawin? So, importante talaga na ma-address natin yung postpartum na ito. Kasi parang it is not just about you or about the mommy. It is also about the baby. Kasi yung like example, yung nabanggit nyo nga po, kung healthy o yung supported si mommy, syempre, maayos din yung pag-aalaga niya dun sa baby niya. Like example, kung super stress si mommy or kaya depressed nga, syempre hindi nagkakaroon ng maayos na pag-aalaga. Tapos plus the fact pa nga, yung kung hindi natin makikita yung mga senyales na issues nga yung mga postpartum depression na maaari itong lumala. So, addressing the postpartum stuff, syempre, it will lead us to a better health, better life, syempre, happy family din. So, maaari naman tayong maraming paraan para matulungan natin sila. Una, sa physical aspect, syempre, yung sabi ko nga po na hindi siya basta-basta simpleng pagod lang. Hayaan naman natin, bigyan ng pagkakataon na makapagpahinga si mommy. So, encourage natin si mommy na magpahinga. Like for example, encourage natin kung natutulog si baby, encourage natin, mommy, matulog ka din. Sabayan niya yung pagtulog kasi hindi pa pwedeng, hindi siya makarecover din. Kasi manghihina din talaga siya. Mag-alok din tayo or sana alternate ng pag-aalaga kay baby. Yun, isa ring magandang tulong para sa kanila para magkaroon din naman sila ng panahon ng self-care ba para maging maganda naman din yung nila, yung pagpapahinga nila. Tapos kung sakali, tulungan din natin sila sa mga gawaing bahay, lalo na kung nung early pregnant or before pregnancy, talagang sila yung kilos ng kilos sa bahay na parang luto dito, hugas pinggan, tapos kung may ibang mga anak, alaga dito. So, bigyan naman natin din sila ng hatian natin sa gawaing bahay para naman medyo huwag mo naman ibigay lahat sa kanila, di ba?
Grabe. Oo. Actually kasi iniisip nila yung unspoken mental load, physical load, Yeah. hindi tinitake into consideration ng iba yung logistics ng bahay na napakahirap po. 'Di ba sinasabi natin, housewife lang 'yan. Sobrang hirap maging housewife. Oo naman. Sobrang hirap mag-manage ng tahanan, 'di ba? Laundry pa lang, kakainin pa lang, budgeting pa lang, 'di ba? And to take care of a newborn person is another level. And sobrang dami namin natutunan sa inyo. Thank you so much, Doktora Thank Ivy you. Jean Balse. I do hope to invite Doktora again Again? for the reconstructive, reproductive topic. Charot! Oo, kasi hindi yun usually pinag-uusapan, di ba, Doc? Oo. So, di ba, meron tayong market dyan. Hindi, tsaka ngayon pinag-uusapan yung mga kifi. Yung mga kifi! Mga ganun. Gusto Ano mo man yun? yun? Oh, yung kifi ng girls, di ba? Kasi That's nga, what they call totoo, it, and the health, Oo, right? Yan ang tawag. Ha, ano? Yan ang tawag. Oh, yung mga Gen Z, eto na nga sila, hello. Ayan. Ano pala tawag, Doc? Oo, yun yung tawag nila ngayon. Bawal na ba sabihin yung word na starts with the letter V sa TV? Vagina. Pwede Oo, naman. vagina. Kala ko may bagong batas na bawal na Oo, sabihin. hindi naman. V. Inaano ko lang kasi may mga Basta, nanonood din sa atin sa TikTok. Hello pala Hello, sila sa mga kanila. kakifi. Oo. Ano spelling nun? K-I-F-F-Y. K-I-F-F-Y. Anong root word nun? Wag mo nang tanongin. si Doc. Nawala si bigla Doc. Doc, maraming salamat. Oo. Hindi ko tuloy natanong kung si Doc is may kids na ba siya? Kainay Oo na ba nga, natin si Doc? Doc, kung ikaw ay kainay na. Ayan, kainay ka na ba namin, Doc? Dalawa na. Yes, I have two kids. Ayan. Ayan. So, Happy Mother's Month to you, Doc. May pa naman eh. Di ba? Oo. Ingat, Doc. Thank you so much. Thank you. So, yun na nga. May time ba tayo mag-banter o wala na? Oo. Tungkol sa pinagdaanan Dahil ang ng dami pang gusto postpartum. no? Hindi. Oo. Ako hindi malala ang postpartum ko. Basta dalawa lang yung naging ng postpartum ko sa panganay ha. Kasi 'di ba from no chan, no belly, super payat ako noon dahil 'di ba, yung kinasal, kinarir ko na super Oo. payat, wala akong halos bilbil. Tapos biglang nag-gain ako ng 80 pounds for Tony ha. Yan, yung Oo. panganay ko na kaya 9 pounds ko yung pinanganak. I just could die. Ang hirap siyang ilabas kaya na pumutok pa yung blood vessels ko sa Oh my mata. gosh. Kasi sa kakaire, ayaw lumabas, labas-pasok. Inano ko, finundal. Alam mo yung fundal, yung dinaganan ka para lang lumabas yung No. baby. Oh, ganon. Oo. So, ang dami ko pinagdaanan. Tapos, after ko manganak, sabi ko, ang lambot-lambot naman ng bilbil ko. Alam mo yun, yung para kami Oo. salbabida. Really, sorry yun talaga yung isa sa mga factor na Agree. I agree. postpartum. Sabi ko, wala naman akong ganitong bilbil dati. Paano ko ilulus tong 90 pounds minus 9 pounds? Di 80 plus, di ba? Oo. Oh, and then, what I would do, ito na, effective sa akin to, kahit nasa bahay lang ako, nagli-lipstick ako, nagkikilay ako, nagme-makeup ako, kahit di ako Oo. makalabas kasi I had to recover. Para feeling ko lang, parang, tas niya ako nakapambahay. Nagbe-base din ako na parang lalabas ako kahit hindi. Oo. Oh, tapos nagpa-home service ako ng manicure pedicure kasi mahilig ako magpa-manicure pedicure. So things na ginagawa mo ng single cat, wala kang baby, ginagawa namin sa bahay. So nagpapaganda pa rin ako para na mapagtumingin ka sa Ang salamin. ganda mo naman, Mamu. Feeling mo, wow, ang ganda Parang ko pa hindi rin. ka naman nag-gain ng 90 Ay, pounds hindi, ano dyan. yan? Pictorial na yan eh. Para yan sa EQ diaper which we used to endorse. Pero at home, syempre, hindi ko naman mapakita ngayon yung picture ko nung nasa bahay ako ng bagong panganak, no? Oo. Pero anyway, you have to still look your best kahit nasa bahay. Kasi malaking bagay, di ba, mga mami, na pagtingin mo sa Oo. mirror, ay, fresh pa rin pala. Or ay, maganda naman pala ako. Yung mga ganun. So, yun. Correct, And correct. ikaw, anong pinagdaanan mong postpartum? Sobrang lala Ganun nung ka pinagdaanan ko ng postpartum kasi my mom passed away 2 weeks before I gave birth. Oh, yeah. So, ibang level. Di ko alam Iba kung yun. nagigrieve ba ako. Sobrang saya ko ba for welcoming a new life. Pero grabe yung ginain ko dyan na hindi ko pa nalulose until now, by the way. Ilang But, pounds ka ako? 90 pounds? actually, hindi ko chinecheck pero Oh. nag-XXL ako nun. Okay. Ang lala. Na ngayon, XL pa rin naman ako, di ba? Isa pa lang. Kumbaga, I'm taking it like 5 years on. But love your curve. Yeah, I love my Yeah, curves. But I do work out right now. I do Muay Thai. Ayan, nag-walking kami nung lockdown ni Erin. Oo, Tapos noon, talagang ang ginawa ko is, kasi palaban ako, Mamu eh. So kahit sobrang lungkot ko, I go about my day. Ayan nasa ospital kami. May time na ospital siya nung 7 months, diarrhea. And delikado yan eh, 'di ba? Pero ako, I go about my day. Nagpadede ako, isa rin yun sa cause ng ng kalungkutan ko. I mean, masayang-masaya ako nagpapadede ako Pero kasi yung hirap na kasama noon, hindi na pag-uusapan at pinag-uusapan natin dito sa inay ko po, para ka robot.
Tas minsan nung umpisa na, 'di ba nagtatrabaho ka, Yeah. iniisip mo, ano ba to? Forever na ba akong magpapakain ng gatas lang, matutulog siya, gigising siya, tas naka-plot yung gising mo at tulog mo at yung puyat mo, talo yung puyat pag eleksyon. 'Di ba? Naka-plot lang ba sa gising niya? Pero anyway, that's what makes motherhood beautiful. Yeah. But you do you, wag kayo magpa-pressure. Ang sinasabi ko nga, do everything that will make you happy pag nanganak ka at nabuntis ka. And for you, it was nagli-lipstick ka. Yeah, For true. me, ako, it was of course, enjoying food. Kain sa Food, labas. work, totoo, yung work talaga therapy to sa akin. Kaya nga ata naubudan ako ng work joke. Ako 2 months lang ako naka-leave eh. Pero unlike you, ako naman opposite mo. Yung pag-breastfeeding, na-enjoy ko naman kasi totoo what they said, when you breastfeed, parang may happy hormones na Sobra. nalalabas sa'yo, na parang you feel the joy, the fulfillment, ganyan. Alam mo, ginagawa ko na lang, hindi ko na nilalagay sa crib yung anak ko kasi bayat-bayat. Oo, di ba, nasa nagfi-feed? boobs mo. Nandito na lang, may U-pillow. Oo, boppy yung akin, boppy. Tama. Yung tawag na, andun lang. Tapos may bantay naman para hindi ko mahulog. Oh, Para favorite ko rin yun na nagpapa-breastfeed ako. Oo. Pero yung pressure na mag-produce ako, milk. sobrang dami ko nagka-overproduction Ay, ako. pareho tayo. Yun, nagkaroon ako ng chest freezer. Oo. Pero kasi may time na sobrang sumakit yung boobs ko, na kinailangan akong what's this? Kailangan na pasiritin. Yung Tapos parang kinailangan, siya, bato. yung hardships na kasama Yeah. nun took a toll on me. And hindi ko nga alam kung nag-grieve ako dahil na pumanaw Namatay yung pa si nanay mami, ko. oo. Oo. Hirap. Ang hirap. Hindi Parang sila ka nag-abot. roller coaster. Yun yung Roller yun yung what might have been ko. Hindi sila nag-abot ni Erin. Pero anyway, I'm sure she's happy in heaven.